Good morning guys! Ito nga at ang ating makulit na Ella ay susundo ng kanyang kapatid. Lagi nga araw-araw ganyan ang ginagawa nila. Sobrang init kasi naman. Ang hirap-hirap kong maglalakad. Tapos alam nyo naman diba yung mga nababalita sa probinsya na yung mga kinukuhang mga bata, highway pa naman yung nilalakaran nila. Tapos hindi naman ganun katao. So delikado na yung panahon ngayon. Kaya lagi nang sinusundo nila Papa si Jillian. Tapos ito naman, ay natututo na siya guys. Marunong na siya maghugas. Ayan, tumutulong na sa kanyang ate sa gawaing bahay. Ayan. Ewan ko nga ba kung tumutulong o lalo lang pinapatagal yung gawain. Pero at least, di ba? Alam niya na yung mga ganito, simpleng ganito. Nakala niya laro lang, pero hindi niya alam nakakatulong na siya sa kapatid niya. So, ayan na nga. Ang makulit na ating Ella. Malaki na. Magdi 3 years old na. Malapit na. 11 months na lang. Magkikita-kita na ulit tayo. Ay, naku, ayan. Tinapo na. Basang-basa nga lang. Siguradong basang-basa pagkatapos. Buti na lang, bago talaga ako umalis na training ko si Jillian kung paano ang maging malinis sa bahay, maghugas. Nako, walang kaalam-alam nung umuwi ako, nung nag-Riyadh ako, nag-Saudi ako. Pag uwi ko na ako, walang kaalam-alam. Buti na lang, naturoan ko kahit papaano. Ngayon na umalis ulit ako, alam na nila yung mga gawain sa bahay at naipapasa niya na kay Jillian ngayon. Ay, kay Ella. Si Kel marunong na talaga yun eh. Ito lang si Ella, ayan. Nagsisimula na. Buti naman, may katulog na siya. Hindi naman kawawa yung bata kapag ganito may mga ginagawang gawaing bahay, guys. Natututo nga sila eh, kahit papaano, diba? At least may idea sila. Hindi yung paglaki nila, nga sila. Yung walang kaalam-alam kahit paglilinis, paghuhugas, pagsasaing. Okay na yan na maturuan natin sila habang bata pa. Yung iba kasi parang iniisip nila, kawawa naman yung anak, pinaghuhugas, pinagluluto agad, ganito, ganyan. Naku, okay na okay lang yan. At ayun na nga, magluto muna tayo nitong ating salmon. Dito lang talaga ako sa Saudi guys, nakakatikim na ganito. Halos everyday may masustansyang gulay, ayan, spinach, di ba? Lagi kaming may gulay, broccoli, lahat ng mga masusustansya talagang binibili nila. Halos araw-araw talaga. As in, sinasabi ko sa inyo, 50% gulay yung kinakain. Tapos kanin konti lang. Tapos ayun, may salmon. Hati kami dyan ng bata guys. Malaki yun guys yung salmon ha. Kaya masarap talaga pag nasa ibang bansa ka kasi makakain mo yung mga healthy food. Tapos libre pa. Naranasan nyo na ba guys yung tipong kayo lang lagi yung umiintindi? Share ko lang sa inyo to. Ay, grabe. Parang napagod na kasi yung utak ko ba. Sabi ko, ba't parang ganun? Parang ako lang lagi yung umiintindi. Pero pag ako na, hindi nila ako maintindihan. It's unfair. Ganun ba talaga? Kailangan ba kung sino yung nakakaintindi? Siya na lang at siya? Hindi pa marirealize nung iba na kailangan din tayong intindihin. Hindi lang sila yung dapat na iniintindi. Ay, Diyos ko. Ang sakit sa ulo. Tipong ganito ay yung masasabi mo sa sarili mo ay hayaan na natin, intindihin na lang natin kasi ganito ganyan, baka pagod siya, baka sobrang stress siya ngayon, yung mga ganun. Tapos pag ikaw na, pag nagalit ka, galit din, never kang iintindihin na baka isipin nila baka dami niyang ginawa ngayon sa trabaho, baka nagalit yung amo niya sa kanya kaya ganito ganyan. Hindi, magagalit din siya sa'yo. Ba't ganun? Ito yung tinatambayan ko kapag linggo. Yan, dyan sa mga dilaw-dilaw na yan. Parang cover siya. Tapos sa ilalim may mga upuan, may lamesa. And then, yung iba, yan yung place nila para magsigarilyo. Yung iba naglalaro ng card, mga, alam nyo na, baraha. Yung mga matatanda. Yung iba naman nag-exercise. Pero ako, para sa akin, yan ang tambayan ko. Pag video call ng mga bata, gawa ng reels, mag-edit. Ayan, dyan tayo. Tapos nandito ako ngayon sa taas. Ito naman yung mall. Maliit lang na mall. Diyan ako kumakain. Murang kainan yung lagi kong kinakainan na Fairwood. Guys, ang lamig. Maglalabas na tayo ng jacket ngayon. Ang nipis nito, hindi kaya. Kahit nakaganyan na ako na damit, sobrang lamig. 16 degrees Celsius, grabe. Nilalamig ako. Mag-jogging-jogging muna tayo. Naghatid ako ng bata, pa uwi na tayo. Ang eyebag ko, ang kapal na talaga. First timer ka ba dito sa Hong Kong? So kung oo, manood kang mabuti and bibigyan ko kayo ng tips kung paano makaka-apply dito sa Hong Kong. So first timer, it means first timer mag-a-abroad.
Pero kailangan po may experience na sa Pilipinas. Like, naging kasambahay ka na sa Pilipinas para mapabilis yung sa interview, mapili ka and meron ka ng mga alam sa mga gagawin dito. Kasi actually guys, dun sa nire-referan ko sa inyo na agency, ang gusto talaga nila may experience na bilang kasambahay. Kasi pag wala, more or less or hindi nila tinatanggap kasi walang time talaga magturo dito yung mga employer. Yan yung palagi kong sinasabi sa inyo. Kaya yung mga natatanggap lang ng mga first timer is yung talagang marunong na kapag tinanong, nakakasagot agad kung ano ang dapat gawin. Nasarado ko lang yung pinto. So ayun guys, una, ang magagastos natin kapag first timer tayo na may experience sa Pilipinas ha, may experience sa Pilipinas first timer lang mag-a-abroad. So, kailangan may passport. Marami pa yatang kailangan na mga requirements like kailangan mo may pag-ibig, account, PhilHealth, tapos yung SS mo, and then kuha ka ng passport mo. Syempre, dapat may passport kasi mangingibang bansa. Tapos, mag-aaral ka ng TESDA and gastos mo lahat yun guys. Nasa 30,000 more or less. Not sure ako. Pero, yun yung mga sinasabi sa akin ng mga nagta-apply dun sa agency na nire-referan ko sa inyo. Best Time Consultant. Dito mismo sa Hong Kong. So, magpa-process kayo sa Maris Agency sa Pilipinas. So, sasabihin naman yan sa inyo kapag na-hire na kayo. And then, kailangan, kapag first timer ka mag-a-abroad, pero may experience ka sa Pilipinas, sa interview, gagalingan mo para makuha ka. Hindi ka man ex-abroad, makukuha ka kasi magaling kang sumagot. Kailangan marunong tayo mag-English. At least kahit papaano, 'di ba? Tapos naka-smile, yung gano'n, yung masayahin, yung parang natutuwa ka, yung deserving mo talaga na ma-hire. Kasi kung palumbay-lumbay ka, yung parang yes, ma'am. Yung parang wala kang kagana-gana. Tapos yung internet mo, ayusin mo din. Yan yung mga nagiging problema din ng mga nag-a-apply. Yung internet nila paputol-putol, hindi sila magkaintindihan. So, ang nangyari, wala, hindi na siya tinawagan kasi naiinis na si ma'am gawa ng paputol-putol ang internet, hindi sila magkaintindihan. So, kapag sinabihan kayo na for interview kayo, siguraduhin nyo na yung inyong internet is okay para hindi kayo mahirapan. Tapos, ano pa ba? So, ayun, actually, yung 30,000, medyo malaki pa yan. Pero, alam nyo ba, yung kapatid ko na nag-apply dito sa Hong Kong dati, ang gastos niya, around mga 100k siguro, aabutin ng 100,000. And yung kasamahan ko naman dati sa Saudi, nung nag-apply siya dito sa Hong Kong, around 60,000 daw yung nagastos niya. So, malaki talaga yung gastos dati. Lalo na kung first timer ka mag-a-abroad. So, ngayon, medyo mababa na nga. 30,000 na lang, guys. So, syempre, wala pa dun yung accommodation mo. Ikaw kasi magbabayad nun, yung pagkain mo, allowance mo. Yung sinasabi ko lang na 30,000 is yung ibibigay nyo sa agency. So, ayun. Ano pa ba? Basta, galingan nyo sa interview and yung video na gagawin nyo, kailangan, papakita ko dito yung video. Ilalagay ko dito yung video ng isang nag-apply. Ganun na ganun guys, nakasmile and naiintindihan talaga yung English kahit 1 minuto lang. Ang mahalaga lang naman na laman ng video is yung pangalan mo, yung edad mo, ilan ang anak mo, tapos yung experience mo, dun sila titingin sa experience. So, galingan mo dun sa experience. Sabihin mo lahat, yung nagluluto ka, naglalaba ka, nag-a-iron, nag-aalaga ka ng bata, ng newborn, ilang taon yung mga inalagaan mo, ilan yung member ng family, ganun. Sasabihin mo na lahat para, ganito pala to. Para may idea na agad sila kung ano yung hinahanap nila sa isang helper. Nasa iyo na lahat. Ganun. Para hindi na mahirapan. Para i-hire ka na agad. Para wala ng mga tanong-tanong pa. Para mabilis ang process. So, ayun. Sa process pala ng pag-a-apply, 2 to 3 months. Laging ganun dito sa Hong Kong kasi matagal po ang process ng visa, ng kontrata, galing dito sa Hong Kong, ipapadala sa Pilipinas. So, 2 to 3 months guys. Mabilis na yung 2 buwan. Ganun po. And then, ano pa bang gagawin? Basta, legit yung sinasabi ko sa inyo na agency. Madami na tayo natulungan na nandito na sa Hong Kong. Legit na legit dahil yan ang nagpaalis sa akin. So, ayun lang. Bali natutulog yung alaga ko and okay na siya ngayon. Bali 1 linggo siya nagkasakit, 'di ba? Okay na siya ngayon, guys. Nakakapag-school na ulit. And ayun, busy days na naman tayo. Gigisingin ko na nga at 5 o'clock na ng hapon para mamayang gabi maaga siyang matulog. So mamaya ulit. Bye. Good day, Ma'am and Sir. I am Charlene Hope Briones. I am 40 years old, turning 41 this coming September 12, year 2023. I am the 3rd child among the 4 daughters in our family. I am married
and I have 3 kids, ages 21, 19, and 13 years old. I am a high school graduate and I live in San Pablo City, Laguna, Philippines. My previous job is in Kuwait as a domestic helper. I serve a 4 family member including mom, sir, and the 2 kids. My main job in their house is to do the laundry, cooking, cleaning, taking care of the baby, and do the ironing. I am a kind and perseverance person. I hope to see you soon in Hong Kong. Thank you.